Kunot noong pumasok ng Lions Den si Gael. Ilang buwan na siyang halos walang tulog mula nang mangyari ang banggaan nilang dalawa ng babaeng yun. Ewan ba niya't palagi nalang sumasagi sa isip niyang mukha nun. He swears, her looks are very familiar and even the smell. God damn it. He cursed while sitting down on the couch. Andito siya sa loob ng bar at nasa VIP siya. Ayaw na muna niyang bumaba at baka marami na naman ang lumandi sa kanya. And he knows, isa siyang marupok. He hissed on what he thought. He was in the middle of drinking when suddenly his phone rang. Kaya mabilis niya iyong sinagot. Hell you, buds! Mura sa kanya nang nasa kabilang linya. And he knows it was Hans. We were waiting here at Seb's place for almost an hour. Till now wala ka pa rin? Inis na tinig ng boses nito. Jeez, nawika na lang niya saka mabilis na pinatay ang tawag ng kaibigan niya. Dahil sa babaeng yon, marami akong nakakalimutan. Asar niyang wika sa sarili. Saka mabilis na tumayo at lumabas ng club. Nasa tapat na siya ng gate nila Seb, nang biglang bumukas ang gate at iluwa doon ng isang babaeng may hawak-hawak na trash bag. At sa tingin niya palang mukhang nabibigatan ito dahil mukhang hirap na hirap sa pagbubuhat. Kaya mabilis ang kilos niyang lumabas ng sasakyan saka nilapitan ito. Let me help you with that. Wika niya saka kinuha ang trash bag at agad na inilagay sa basurahan. In fairness, mabigat nga, nasabi na lang niya sa isip. Ngunit halos mag-isang linya ang mga mata niya. Nang sa pagharap niya sa babae ay masama ang tingin nito sa kanya. Why? Takang tanong niya dito. Who said that I need your help, mister? Wika nito at pinamewangan pa siya. Wow! Amazing! Galing mag-English ha? Panunuyan niya dito na mas lalong ikinabusangot ng babae sa harapan niya. Sabay ayos ng eyeglasses nito. Excuse me lang mister ha? Hindi porket katulong ako hindi ako pwedeng mag-talk ng English. Ano, kayo lang mayaman ang pwede? FYI, I can talk to you in English fluently. Gusto mo debate pa? Pangahamon nito sa kanya na ikinangisi niya. Sorry miss, pero hindi ako pumapatol sa mga ganyan. Kung maghuhubad ka sa harapan ko, yun, pwede kitang patulan. He said naughtily. Sabay himas pa sa baba niya. But to his horror, isang malutong na sampalan dumapo sa kanyang pisngi. You? Duro niya dito. And the hell you too? She yelled and pointed back at him. Manyakis na mukhang ipis. Kahit ikaw na lang ang natitirang lalaki sa mundo, hindi kita papatulan. Taga mo yan sa singkit mong mga mata na talo pang kinagat ng ipis sa pagkasingkit. Buisit. Mahabang litanya sa kanito tinalikuran at naglakad na papasok ng bahay nila Seb. Awang naman ang bibig niya sa mga sinabi nito. What the? Nasambit niya. Ang ganda kaya ng mata ko. Tapos sasabihin niya lang na parang kinagat lang ng ipis. Iiling-iling niyang sabi. Pero teka, now niya lang ata yung nakita. So meaning bagong maid nila Seb iyon. May pagtatakang tanong nito sa kanyang sarili, saka naglakad pa din papasok sa loob. Halos umuusok naman ang ilong ni Annie habang papasok ng kitchen. At dediretso siya sa maid's quarter. Sa backyard siya dumaan dahil may mga bisita ang Ma'am Jewel niya. At ang kanyang Sir Seb na pogi. Ang buwisit. Nasambit niya habang nakatingin sa harapan ng salamin. May araw ka din sa akin impaktong ipis ka. Gigil niyang sabi. Ilang buwan na din siya dito sa mansyon. Oh well, ito na ang new life and new job niya. Dahil ang walang hiyang Tony na kaibigan niya, dito siya ipinasok as maid after ng makeover niya. Akala pa naman niya kung saan siya dadalhin. Yun pala gagawin siyang katulong. But in some point, okay na din naman yun at least dito hindi may isip ng kanyang lolo na dito siya magtatrabaho. Her lolo knows that she can't live without her nanny. She doesn't even know how to cook, how to wash her clothes, and even cleaning the house. But she is doing the stuff he hates most. Naiiyak niyang pinagmasdan ng kanyang mga kuko, na ginupit na niya dahil mga naputol ito nung minsang naglalaba siya. At dahil hindi pa siya noon marunong mag-operate ng washing machine, cause she never do the laundry. At kahit may bahay na siya, si Tony ang gumagawa noon. Kaya kinusot na lang niya ang mga ito na pinagsisihan niya pagkatapos. Lalo na nung makita siya ng Ma'am Jewel niya at itinuro sa kanya kung paano ito gamitin. At ang lintik, ang dali-dali lang pala gamitin.
Ilang baso na din ba at plato ang nabasag niya na maghugas siya ng mga pinagkainan ng mga ito ng bagong dating niya lang dito sa mansyon. At dahil doon nagkasugat-sugat ang mga kamay niya. Kaya hindi na siya pinaguhugas nila Ma'am Jewel niya for her safety na din daw. Maiyak-iyak man siya sa mga sugat na natamo niya. Deep inside her heart, she is very thankful. Kasi napunta siya sa mga mabubuting tao. At laking pasasalamat na din niya sa kaibigan niya dahil doon. She have sighed deeply. From now on, she really needs to embrace her new life now. Kaya mas pag-aaralan niya pa lahat ng tamang mga gagawin sa loob ng bahay. And even the cooking thing. Napangiti siya sa naisip. Isang katok ang nakapukaw sa kanya. Ana? Tawag sa kanya. And she surely know it's her Mom Jewel. Kaya mabilis ang kilos na binuksan niya agad ang pintuan. You okay? May pag-aalalang tanong nito sa kanya na ikinangiti niya. Oh, how kind this woman is. I'm okay po. Medyo sumakit lang po ang braso ko kanina pagbuhat ko ng mga basura papunta sa labas. Paliwanag niya. Di ba I told you for the heavy things? Ask Mang Danny. Andyan din naman si Rowel eh. Wika pa nito. Anyway, take a rest na muna. Si Yaya na lang muna ang bahala doon. Wika nito. And we are gonna talk later, okay? She added. Mahihinang tango naman ang tanging naisagot niya dito. Ngumiti naman ito bago tuluyang lumabas. Palingon-lingon naman si Gael habang nasa hapagkainan silang lahat na tila may hinahanap. Looking for something? Or for someone? Seb asked him. Huh? No, tanggi niya. Sarap ng kaldereta mo talaga, Brad. Pag-iiba niya ng usapan. Nakita naman niya ang kakaibang tingin ni Seb sa kanya. Kaya pinandilatan niya ito. Anyway, Brad, I saw someone kanina. Bago lang ba siya dito? Tanong niya kay Joel. Kaya nga ba? Mapagdudang wika nito. Yeah, she is Annie, our new maid. Galing siyang province. Ipinasok lang ng kaibigan ko dahil kailangan daw ng trabaho. Working student siya. Actually, in-enroll ko na nga siya sa isang school. Kwento nito. Tumangutango naman siya sa sinabi nito. She's pretty actually. Wika naman ni Tero na ikinatingin agad niya dito. Sang part? Wala sa sariling nasambit niya. Ah, bulag. Sagot naman ni Teron sa kanya. Ah, bulag pala. Eh kung sabihin ko kaya kay Kleng na may bago ka na namang dinala sa Lion's Den, Aber? Nangingisi niyang tanong dito. Tahado, sabi nito. Hep, finish your food first. Kumakain eh. Sita sa kanila ng kanilang brat na si Joel. Sorry, hinging pa umanhin nila saka bumalik sa pagkain. Ani, rinig niyang tawag sa kanya ni Manang Menda. Kaya agad siyang lumabas ng kwarto niya. Manang, bakit po? Magalang na tanong niya sa matanda. Abay sasking bata ka, kanina pa kita hinahanap pa. Kung hindi pa ako sinabihan ni Ma'am Jewel na hindi ka okay, hindi ko pa malalaman. Litan niya nito. Ngumisi naman siya sa kaniyakap ang matanda. Okay lang po ako, Manang. Thank you po. Asus, ngayon yayakap-yakap ka dyan. Hala, sige na. Magpahinga ka na at ako na lang ang bahala sa mga bisita ng dalawa. Wika nito. Hindi po, okay na po ako. Mariing wika niya dito. Manahimik ka dyan. Sige na, pumasok ka na ulit sa loob. Sabi nito saka siya tinalikuran at naglakad na pabalik ng kusina. Nangiti naman siya sa kabutihang loob na ipinapakita at ipinapadama ng mga kasamahan niya dito sa mansyon. Mula nang dumating siya dito, 2 beses pa lang ata siya na sermonan ng manang nila. Pero sermon na parang nanay niya lang. Kaya heto siya kahit paano natuto na din sa mga gawaing bahay. Tawag sa phone niya ang nakapukaw sa pagmumuni-muni niya. Koreana! How are you na? Alam mo ba, sobrang miss na kita. Litan niya sa kabilang linya. And it's Tony. I'm fine. My nails are short now. Thanks to you, by the way. Sagot niya dito habang nirorolyo ang mga mata. Narinig naman niya ang paghalakhak nito. Good naman at maiiksi na yan. What now? Do you really know how to do the laundry and wash the dishes? How about cooking? Sunod-sunod na pangaasar na tanong nito sa kanya. Oh yeah,
The next time I will cook for you. Yung may kasamang ipis ang daga. Want mo yon? Ew! Yuck! Patili nitong sabi. She knows how Tony hates and is scared of rats and cockroaches. Kaya tinawanan niya ang kaibigan. Just kidding, Tons. So how's our business? And any news about my lolo? She seriously asked. Oh, business is running smoothly. Don't you worry. I already sent all the files at your email. Kindly check it. And about your grandpa? He is silent as of now. Wala na din yung mga umaaligid na mga men in black ni Lolo sa house even sa office. Baka natunugan na wala ka na. Mahabang kwento nito sa kanya. Nakahinga naman siya ng maluwag dahil doon. But Ann, beware pa rin. Baka nagpapalamig lang ang Lolo dear. Mamaya niyan bigla ka nalang kunin at ibalik ng Korea. Kaya stay ka muna dyan. We'll visit you there na lang. Tony added. Thanks, Tons, for everything. Paano? Sa free time ko? Let's go out. My treat. Sumahod na din ako. Natutuwa niyang wika sa kaibigan. Sure, Koreana. Paano? Have to go to bed na. Antok na ako eh. Night, BFF. Love you and miss you. Wika nito. Miss you too, BFF. Love you too. Bye. Paalam niya dito sa kapinatayang tawag ng kaibigan. Papasok na lang sana siya ng banyo nang marinig niyang malakas na tawanan na nanggagaling sa pool. At alam niyang mga kaibigan ng Ma'am Jewel niya yon. Pero mas nangibabaw sa kanyang pandinig ang isang baritonong boses. Pero ang landi ng tawa. Umupo muna siya sa kanyang higaan at nakinig sa mga usapan ng mga ito. Ngunit halos mapangiwi siya ng halos puro babae ang bukang bibig ng lalaking yon. Sa kwento pa lang nito halata mo ng babaero. Out of curiosity, pumunta siya sa bintana at sinubukang silipin kung sinong lalaking hambog at malandi na nagkukwento. And her eyes got widened nang makilala niyang nagmamay-ari nun. No wonder. Kaya pala dahil si singkit na ipis. Wika niya saka mabilis na lumayo sa bintana at pumasok na ng banyo para maligo. Samantalang halos mailuwa naman ni Gael ang kanyang iniinom nang may makita siyang sumilip sa bintana ng maid quarters. Hindi man niya masyadong kita dahil madilim ang loob nun. Pero he was so sure na it was a human. Bud, sino bang natutulog dyan sa kwarto na yan? Usisa niya kay Sev, na agad namang bumaling sa kanya. Oh, it's Annie's room. Sagot nito. The new maid? He asked. The nice and lovely maid, Gael. Sabat naman ni Blaze. Hep, enough of Annie. Sita naman ni Jewel. I'm warning you, Gael. If ano man yung nasa isip mo, please wag si Annie. She said while rolling her eyes. Huh? Wala naman akong balak dyan. Hindi ko type ang mga ganyan. He firmly said then take a sip of his whiskey. Saktong naglalagay na lang ng lotion si Annie nang bumukas ang pintuan niya at iluwa doon ang manang niya. Manang? Bakit po? She politely asked. Nak, pwede bang ikaw na lang ang magdala ng inumin doon sa labas? Abay umaatake na naman ang rayuma ko. Wika nito na halata sa mukha na may dinaramdam na sakit. Ayun, naku manang. Sumasign of aging ka na po talaga. Hala, sige na po. Mag-rest-rest ka na at ako nang bahala sa mga maiingay na bisita ng ating Ma'am Jewel. Wika niya sa matanda at itinaas-taas pa ang kanyang mga kilay sabay ngiti ng pagkaganda-ganda. Naku, talagang bata ka. Marinig ka nga ng Ma'am Jewel mo, mapapagalitan ka pa nun. Hala, sige na. Pagtataboy nito sa kanya. Palabas na sana siya ng kwarto nang pigilin siya ng manang niya. Teka lang, bata ka, lalabas ka ng ganyan ng suot? Tanong nito sabay sipat sa suot-suot niya. Kumunot naman tuloy ang noo niya dahil doon. Manang ha? Anong masama dito? Naka-short naman po ako at malaking t-shirt. Sagot niya dito. Ay ewan, hala sige labas ka na. Bumalik ka agad at huwag ka magtatagal doon sa labas. Mababait ang mga kaibigan nila Ma'am Jewel mo. Pero nako, puro mga babaero. Paalala nito sa kanya. Don't you worry, manang. Hindi po sila uubra sa akin. Sagot niya dito sabay kindat sa matanda at tuluyan na nga siyang lumabas ng kwarto. Pagdating niya sa kusina kaagad niyang inihanda ang mga inumin ng bisita.
Bisita ng Ma'am Jewel niya. Saka mabilis na nagtungo patungong pool. Papalapit pa lang siya, rinig na niya agad ang mga tawanan ng mga ito. Oh well, sa isang buwan niyang paninirahan sa mansyon, si Blaze ang bukod tangi naging crush niya sa mga ito. At ang Sir Tero naman niya ay okay lang din. Mabait pero alam niyang may relasyon ito ng kaibigan ni Ma'am Jewel niya na si Cleo. Si Sir Hans, ang alam niya na may girlfriend na din ito. Pero itong isang nakatalikod sa kanya, never pa niyang nakita ito sa tanan ng buhay niya. Kanina pa lang. But his body built and his eyes seems very familiar. Malapit na siya sa mga ito nang marinig niyang magsalita ang lalaking nakatalikod. Ang lalaking ipis. Napangiti siya sa naisip. Bud, can I borrow some of your helper here? Actually, magiging caretaker lang siya ng bahay na nabili ko sa Forbes, Makati. The only need to maintain the cleanliness of my house. Bihira naman ako dun umuwi eh. Kahit 1 month lang habang hindi pa dumadating yung kinuha ko mga kasambahay sa agency. Okay lang ba? Wika nito. Oh sure. Basta ba no monkey business ha? O ayan si Annie. Siya na munang ipapasama ko sa bahay mo, Gael. Sagot ng kanyang Ma'am Jewel. Po? Baling niya sa mag-asawa. Hiramin ka daw muna ni Annie, Gael. Don't worry, harmless yan. Lagot yan sa akin pag pinahirapan kanya doon. Nangingiti nitong sabi. Pero Ma'am Jewel, mamimiss ko po si Manang. Isa pa po, takot po ako sa ipis. Nakangiwi niyang sabi habang nilalapag ang dala-dala niyang mga inumin. Ha? Ipis? Takang tanong ng lalaking gusto siyang hiramin. Yay! Yap, ipis. Cockroaches. Pananaray niya dito. Silly. Asip may ipis doon. Panguuyam na wika nito. Meron no? Ikaw? Mabilis na sagot niya pero mabilis din siyang bumaling sa mag-asawa. Ma'am Jewel, Sir Seb, huwag na po ako please. Baka rapin niya po ako o kaya patayin na lang niya ako. Paano na po ako niyan? Pagmamakaawa niya sa mga ito. Narinig naman niya mga tawanan ng mga kaibigan nito. Don't worry babe, I got your back. Wika ng Sir Blaze niya. Kaming bahala dyan pag may hindi ginawang maganda sa'yo. And we will monitor you there, from time to time. He added and winked at her. Oh Diyos kong mahabagin, bakit makalaglag ang ngiti at boses ng Sir Blaze? Nasabi niya sa isip. Huwag kang mag-alala. Hindi ko type ang babaeng maputi na may salamin at may bangs ni Dora. Nangingisi nitong wika. Ano daw? Nakataas ang kilay niya sa sinabi nito. Magsasalita pa sana siya nang tawagin siya ng kanyang Ma'am Jewel. Annie, can we talk privately? Please follow me. Wika nito sabay tayo saka sinundan niya ito. Nasa may garden na sila nang huminto ito. Then she heard her sigh deeply. Anne, I know who you are, she said seriously. Her eyes widened because of what she heard. Tony called me and asked me to help you. And she said not to tell you that I know who the real you. So I tried to investigate and found out that you escaped from Korea to your grandpa. Why? Tanong nito sa kanya. Because he wanted me to marry the son of Shin Empire. And I don't want it. I love my freedom. I want to choose the man for me. The man I want. The man I love. Not my grandpa wants for me. Malungkot niyang sagot. Do you have any idea who is the son of the Shin Empire? Jewel asked her again. No, I didn't even see his face. Even his real name. Sagot niya. Nakita naman niyang pagngisi nito. This is so interesting. Wika nito na tumangutangu pa. Now I want you to follow me and go to Gael's house. This is for your own good. Because I heard from my man that your grandpa is still looking for you. And he is trying to investigate me, since he already knows that Tony and I are friends. So para hindi ka niya malocate, doon ka na muna sa bahay niya. Gael is a nice man. Swear. Go, pack your things. Tomorrow Gael is gonna fetch you here. I will call Tony to accompany you there. She smiled widely. Thanks, Mom.
No? If tayo lang, call me ate, okay? Thanks, ate. I really owe you a lot. Someday I will repay you for this. Naiiyak niyang sabi sa yumakap dito. Just be happy. Yun lang, okay na ako doon. Go, get in. Nakangiting utos nito sa kanya na agad naman niyang sinunod. Madaling araw palang gising na si Annie. At heto siya ngayon after niya maglaba. Nilabas na niya mga lulutuin ng manang niya. Bigla siya nalungkot nang maalala ngayong araw na pala ang alis nila ng Sir Gael niya. Mamimiss ko kayo. Kausap niya sa mga sangkap na inilalabas niya. Pati kayo mga spoon and fork, glasses and plates. Baka pati basurahan mamiss mo. Gulat siya sa lalaki nagsalita sa likuran niya. Ginoo! Sambit niya sabay hawak sa kanyang dibdib. At gano'n na lang ang pagtaas ng kilay niya na makitang ang soon-to-be boss niyang si Ipis ang nasa likuran niya pala. Sir ha? Nanggugulat? Wika niya dito. Ay, magugulatin ka pala? Tanong naman ito sa kanya. Natural sir, tao ako. So magugulat ako lalo na kung may bigla na lang magsasalitang Ipis. Tao dyan sa likuran ko. Daldal niya habang sinasalansan ng mga pinunasan ng mga baso at plato sa utensil rack. May kailangan po ba kayo, sir? She added. Tikim nito. Just need a coffee. Can you make me? Ewan ba niya pero tila nahimigan niya ng lambing ng boses ng boss niyang Ipis. Sure, sir. Since kayo na ang magiging boss ko for the meantime, susundin ko kayo. Charot. Just wait for a sec, sir. Ay, upo na po muna pala kayo. Turo niya sa may tabi ng mesa. Nakita naman niya ang agad na pagsunod nito sa sinabi niya. Oh well, mukhang okay naman nga siya talaga. Nawika niya sa sarili habang ginagawa niya ng kape ang kanyang new boss Ipis. Napangisir siya sa naisip. Pinagmamasda naman ni Gael ang dalagang nakatalikod sa kanya. Sheesh. Though she's wearing a loose shirt, but she knows that this lady has a voluptuous body. Diyan siya magaling eh. Naiiling na lang siya sa naisip. Nadako ang mga mata niya sa bandang pang-upo nito. At tila ba nanggigil siya nang makitang ang ganda ng pagkakahulma noon. Even her legs. Ang kinis at ang puti. Halos mamula-mula ang sakong ng mga paa nito. Kung sisipatin ang dalaga, hindi ito mapagkakamalang katulong. Itsura pa lang nito kahit sino maiisip na she came from the influent family. He shook his head. Why waste time thinking of those things? He said to himself silently. Here's your coffee, sir. Malambing na boses nito sabay lapag ng kape sa harapan niya. Thanks, Annie. Pasasalamat niya. Welcome po. Enjoy your coffee, sir. Nakangiti nitong sabi. Saka mabilis na bumalik sa ginagawa nito. In fairness naman masarap gumawa ng kape ang dalaga. He said when it took a sip on his coffee. So, Annie, taga saan ka? Tanong niya sa dalagang busy maghugas ng mga gulay. Po? From Cebu po ako. Working student dati. But need masyado ng money, kaya here I am. Mabilis na sagot nito. I see. How old are you? Tanong niya pa ulit. Hindi ka naman sir nagsabi na may pa-Q&A ka today. Nakapag-prepare sana ako. Wika nito na umiling pa. Anyways po, I'm only 22 years old po. Sagot nito. Oh? Too young. Wika na lang niya. He took a last sip of his coffee then stood up. Paano? See you later ulit. Maliligo lang ako then alis na tayo. Nasabi niya sa dalaga. Ay, agad-agad sir? Akala ko po kasi he will just gonna pick me up. Yun pala, dito ka nag-slip. Natipid ka sa gas no sir? O masyado ka lang excited na makasama ako? Alin po dun sa dalawa? She naughtily asked. Silly. Tanging nasambit na lang ni Gael. Maliligo na ako at makaalis na tayo. He added. Hindi pa po ako naliligo. Tapusin ko lang po to and ligo na din ako. Okay lang po ba? Hinging pahintulot nito sa kanya. Sure. Take your time and I wait for you.
Wika niya saka mabilis na naglakad palabas ng kitchen. Nakahinga naman ng maluwag si Annie nang mawala na sa paningin niyang bagong boss niya kuno. Jeez, she doesn't know but she have this kind of weird feelings. Mula pa kanina habang kausap niya ang Sir Ipis niya. Her heart keep on stomping. Pinipilit niya lang umaktong normal sa harapan nito. This is weird. Really weird. Sambit niya. Manang, mamimiss po kita. Wala na kasi sa akin manenermon. At wala na din ako makikitang nirarayuma dahil sa katigasan ng ulo niya. Ow! Daing niya ng kurutin siya ni Manang Minda. Nakung bata ka talaga. Abay mamimiss ka din namin din eh. Wala nang maingay at makulit na pasaway na anak-anakan ko. Balik ka agad ha? Ay mali. Magtinu ka kay Sir Gael ha? Yung mga bilin ko sa'yo. Wika nito saka siya yumakap ng mahigpit. Opo, natatandaan ko at gagawin ko. Nakangisi niyang sabi. Sumunod naman siyang yumakap kay Ate Jewel niya. Ma'am Jewel? Sir Poging Seb, alis na po ako. See you after a month. Sir ha, alagaan mo ang Ma'am Jewel ko or else kukutusan kita. Aray! Daing niya ulit ng kurutin na naman siya ng manang niya. Kau bata ka talaga. Hala, larga na. Kita naman niyang kakaibang ngiti na mag-asawa na hindi niya alam kung para saan ang mga ngiti na yon. Gael, take care of her. Bili ng Sir Pogi niya. Ang sweet talaga ni Sir Pogi ko. Pakis nga, sir. Wala sa sarili niyang nasambit. Nagtatawa na naman ang mga kasama nila lalo ng Ate Jewel niya. Landi. Rinig niyang sabi ng boss ipis niya na ikinataas ng isang kilay niya. Let's go. Iyaya na nito sa kanya. Bye-bye po. Paalam niya ulit sa mga ito saka kumaway at sumakay na sa sasakyan ng boss niya. Ang sarap na sana ng upo niya sa backseat nang bigla nitong buksan ang pintuan niya. Excuse me young lady, but I'm not your driver. Now go out and sit beside me. Madiing utos nito sa kanya. Nakahanda na sana ang katarayan niya. Ngunit pag-angat niya ng tingin gwapong-gwapong mukha nito ang sumalubong sa kanya. Oh my gulay. Nasambit na niya habang nakatanga sa mukha nito. Malalanta na po ang gulay if titingin ka na lang dyan. Wika nito. Ano daw? Tanong niya saka siya mabilis na lumabas at lumapit sa harapan. Mabilis din ang mga kilos nitong sumakay ng sasakyan. Buong akala niya paaandarin na nito ang sasakyan. Pero halos bumilis na naman ang tambol ng dibdib niya. Nang bigla itong dumukwang sa kanya at ikabit ang seatbelt sa katawan niya. Yan, for safety. Wika nito. Saka pinaandar na ang sasakyan nito. Diyos ko po Lord, mukhang puso kong hindi magiging safe sa'yo. She murmured. You saying something? Usisa nito. Wala po. Tanggi niya dito saka itinuon na lang ang tingin sa kalsada.